So how was my first year investing in Philippine stock market? If you want to find out, let's go. So I started investing last October 2023. Ito yung time na feeling ko I was getting old and wala pa akong matinong ipon. What I mean is yung pera, come and go lang. Kumbaga, pagkaipon ko for a certain period of time, magagastos ko rin for a couple of months kasi may nagustuhan akong gadget, parts ng motor, accessories ng sasakyan, something like that. So with this, nag-research ako for savings, investing, and insurances. Actually, noon pa man aware na ako sa stock market. I know it exists. Kasi yung mga boss ko sa second job ko, lagi ako niyayayang pumasok sa stock market. Kaya lang, back then, hindi pa talaga ako financially ready. And pag nakikita ko sila nag-uusap, laging may involved na maraming numbers so nakaka-intimidate. Without knowing, like 8 to 9 years from that, mag-i-invest din pala ako dito. At first, syempre, di mawawala yung kaba. Pera yan eh. I know na may chance talaga maubos yung pera ko dito. Pero mas nangibabaw pa rin sa akin yung kagustuhan ko mag-invest para sa future ko. Ang ginagawa ko nga palang strategy ay dividend investing. So kumuha ako ng mga stocks na sa tingin ko ay may strong enough na foundation para hindi ito malugi at may mga strong fundamentals na kumpanya. I also make sure na every month makakatanggap ako ng dividends mula sa mga ito. Nung una, alam ko na mamumula ang mga hawak ko na stocks dahil ito rin yung sinabi ng napanood ko na investor. Normal lang naman daw na mamula yung mga stocks, especially kung nag-uumpisa ka pa lang. Ang mindset ko talaga dito ay bababa ang mga presyo ng mga to at aasa na lang ako sa mga dividends na matatanggap ko. Nagpatuloy lang ako every month sa pag-i-invest ng mga stocks ko. Until it was like 5 to 6 months nang isa-isa nang nagiging green yung mga hawak ko na stocks. Ito yung nakaka-excite na part. Nakikita ko na yung capital appreciation kahit hindi ko inaasahan yung mga yon. Several months have passed. I didn't notice na naka-isang taon na pala ako. Grabe, ang bilis ng panahon. May mga iba rin pala ako natutunan along the way. Isa na dito yung technical analysis, when to cut loss, at kailan magandang bumili ng stocks. Siguro masasabi ko lang, dapat hindi tayo matakot na sumubok ng bago. Huwag kang matakot lumabas sa comfort zone mo. Dahil dito tayo nag-grow bilang tao. Marami kang natututunan at makikilala along the way. Pero siguraduhin mo lang na bago mo pasukin ang isang bagay ay dapat handa ka sa mga posibleng kalabasan ng mga pinaplano mo. Ngayon, kung gusto mong makita at subaybayan ang investing journey ko, raw, without filter, at kung magkano na ang kinita ng investments ko, panoorin mo ang susunod na video ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!